kita. Lingapin kami tuwina, iligtas kami sa dusa. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan, sapagkat mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula ng mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mag-ingat kayo na huwag magumon sa katakawan at paglalasing at mabuhos ang inyong isip sa mga intindihan sa buhay na ito. Baka abutan kayo ng araw na iyon na hindi handa, sapagkat darating iyon nang hindi inaasahan ng tao sa buong daigdig. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo ng lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Sa araw na ito ay binubuksan natin ang unang araw sa liturhikal na kalendaryo ng ating simbahan sa pagsisimula sa panahon ng Adbyento. Ang Adbyento ay ang panahon ng pagdating. Pinaghahandaan natin ang panahon ng Kapaskuhan. Pinaghahandaan natin ang pagsilang ni Jesus Nazareno. Alam nating lahat kung gaano kahalaga ang Kapaskuhan. Hindi ito simpleng araw. Hindi ito ordinaryong araw. Ito ay isang napakagandang loob at kaloob ng Diyos sa sanlibutan, kung saan isinilang si Jesus Nazareno
ang manunubos ng sanlibutan upang bigyang liwanag ang ating madilim na kasaysayan. Mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas, isinilang si Jesus Nazareno sa saba ng Bethlehem. From the very beginning, Jesus chose a lifestyle of simplicity, a lifestyle of detachment, and a lifestyle of self-denial. Pinatunayan ng Diyos na hindi siya takot na maging maliit. Hindi siya takot na hanapin tayo. At hindi rin siya takot na makipamuhay sa atin. Hindi siya takot na maging kaisa natin. Dinaman niya ang lahat ng ating nararamdaman. Nakiisa siya sa ating napakahirap at abang kalagayan. Sinamahan niya tayo sa bawat unos at sa bawat pagsubok ng buhay. Hindi natakot ang Diyos kahit siya ay saktan at kutyain ng tao. Hindi siya natakot nung siya'y putungan ng koronang tinik, dinuraan at niyurakan ng mga tao. Lahat ng ito kaya niyang tiisin dahil siya ang nag-iisa at tunay na Emmanuel. Kasama natin ang Diyos. Uulitin ko, ang lahat ng ito kayang tiisin ng Diyos dahil siya lamang ang nag-iisa at tunay nating Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Kapiling natin ang Diyos. Hindi siya malayo sa atin. Kakampi natin ang Diyos. Katuwang natin ang Diyos. Hindi siya isang Diyos na mahirap abutin. Isa siyang Diyos na bumaba para sa atin upang tayo ay saluhin at sagipin. Kung tutuusin, hindi naman ito kailangang gawin ng Diyos. Nasa Kanya na ang lahat. Siya ang may likha at may-ari ng sanlibutan. Siya ay makapangyarihan. Siya ay punong-puno ng karunungan. Magagawa niya ang lahat ng kaniyang naisin. Sa kabila ng ating mga kasalanan, pagkukulang at pagiging mataas, hindi nangibabaw sa Kanya ang puot at galit. Subalit sa lahat ng ito, ang naghari pa rin sa Diyos ang Kaniyang awa at pag-ibig. Kaya nga hindi kaparusahan ang hatol niya. Hindi kaparusahan ang ibig niya. Hinangad niyang maligtas tayo sa pamamagitan ng mga sugat at dugo ng Kaniyang anak na si Jesus Nazareno. Kaya nga imbis na parusa, inihandog pa niya ang Kaniyang bugtong na anak upang makasama natin, upang maranasan natin ang presensya ng Diyos. Sa pagsilang ni Jesus Nazareno, isinugo siya upang balikatin ang kaparusahan na tayo dapat ang sumasalo at magdaranas. Mga kapatid kay Kristo at mga kadeboto, patuloy po tayong inaanyayahan na maging handa at mapagmatyag sapagkat ang pagdating ni Jesus Nazareno ay hindi ordinaryong pagdating,
Dumating siya sa ating nakaraan noong siya ay pumasok sa ating kasaysayan. Isinilang siya sa mundo. Muli siyang darating sa wakas ng panahon. Ang parusiya, ang dakilang paghuhukom, at higit sa lahat, si Jesus Nazareno, patuloy na dumarating sa araw-araw ng ating buhay sa pamamagitan ng kaniyang salita, ng mga sakramento na ating ipinagdiriwang at sa araw-araw nating karanasan. Naway, ang panahon ng Adbyento ay magsilbing tanglaw upang sa gayon matuto ang bawat isa sa atin na magbalik loob at lubusang sumuko sa ating Panginoon. Nawa ang Adbyento ang magmulat sa ating kaisipan at kamalayan na ibinigay ng Diyos ang lahat-lahat sa Kanya para sa ating kapakanan at para sa ating kaligtasan. Kaya nga, kailangang isilang ang ating tagapagligtas upang maganap ang lahat ng plano ng Diyos sa sanlibutan. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.